Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Hindi nga nagdalawang isip sila Tanggol na tanggapin ang alok sa negosyo ni Divina. Pabor ito sa kanila dahil nagkanegosyo na sila at na-release na nila ang brilyante. Kapag hawak kasi nila ang brilyante ay mas delikado dahil sila nga habuli ng mga taong may gustong makuha ang brilyante. Ngunit mapagkakatiwalaan naman kaya itong si Divina? Ang sagot ay oo. Hinding-hindi niya tatraydorin sila Tanggol. Alam niya kasing mga delikadong tao sila Tanggol kaya takot siya dito. Alam ni Divina na malaking kartel ng mga sindikato ang binangga nila Tanggol, makuha lang ang brilyante na ito. Kaya dito pa lang ay masasabi na nating nakakatakot ngang kalabanin sila Tanggol. Ngunit ang tanong ng marami, bakit kaya hinayaan ni Divina na magkaroon siya ng kasosyo ng mga kriminal? Posible kayang kriminal din siya? Ang sagot ay oo. Ang karamihan sa mga sasakyang negosyo ni Divina ay nakaw at smuggle. Galing ito sa ibang bansa pero walang mga kaukulang papel. Kaya sinabi ni Divina na mas lalo pa silang yayaman dahil kila Tanggol. Dahil ang mga katulad nila Tanggol na magagaling na tirador ang kanyang mga hinahanap na bagay sa uri ng kanyang negosyo. Madidismaya sila Tanggol kapag malaman nilang iligal pala ang pinasukan nilang negosyo. Pero wala na silang magagawa kundi palaguin na lang ito dahil alam nilang dito sila yayaman. Ang mahalaga ay hindi sila nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Dito na rin magiging kagrupo nila Tanggol si Tisay. Re-recruitin ni Tanggol si Tisay para makakuha pa sila ng mas maraming mamahaling sasakyan. Wala naman kasing alam sila Tanggol sa sasakyan kaya kailangan nila ang kakayahan ni Tisay. Ngunit posible kayang konektado si Divina kay Ramon? Si Divina na kaya ang magiging daan para muling magkita si Tanggol at Ramon kapag ipakilala na ni Divina ang kanyang business partner kay Ramon? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na episode. Paalam!